Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Ayan, at nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong katsismosang Kim Pao, wala na pong iba, si Gandara, upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And for tonight, ayan, pag-usapan nga natin na magiging project ng Kim Pao. Of course, reaction, hindi lang ng mga fans, given naman na kasi ang kilig at tuwa ng mga fans, reaction ng casual netizens. And syempre, ang tungkol sa, ano ba dito? Ano nga yun? Ang atin pong pag-uusapan ay may kinalaman sa kwintas ni King Chun. Until now, suot-suot pa rin niya. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita po hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And here, ayan, magbalita na nga tayo. About sa upcoming project ng Kim Pao na The Alibay, so sabi ko naman nga kasi sa inyo, meron at merong tatahol dyan. Diba? O, tapos na natin pag-usapan ng kilig ng mga fans. Ang tuwa, ang excitement ng mga fans, ganyan talaga ang mararamdaman natin dahil ito'y request talaga natin na baka naman po may napatunayan naman na po ang Kim Pao hindi lang sa movie, kundi lalo na sa prime time. 'Di ba? And we are so thankful. Ako grabe. Grabe ang pasasalamat ko kahit no need naman. No need dahil ah, ano po, kumbaga ay pasalamat sila dahil sa Kim Pao, 'di ba? Papasalamat pa rin ako because of Paula Bedino naman. Kasi nga, tuloy-tuloy ang Kim Pao, knowing him, one project at a time sa isang leading ladies, ayaw niyang nakukulong sa love team. Kasi katwiran niya, of course, bilang aktor, gusto niya mag-explore, gusto niya, ayaw niyang ma-stuck. So, yun yung katwiran niya. And, ayun nga, hinahire naman nga siya, hindi para magpanggap sa mga fans, kundi ang mabuhay sa karakter ng iba o ang umarte. Ayun, gumawa ng isang proyekto. Hindi para hindi maging sweet. Maging sweetan even off cam, labas na sa trabaho. Kaya eto, so much thankful, grateful, grabe talaga na paapat na project na po ito ng Kim Pao Together. Thank you so much talaga, malala. Grabe. Anyway, eto na nga, dahil may next project, grabe ang bongga pa ng project ng Kim Pao. Hindi lang talaga, ano po, hindi lang talaga heavy drama, inaasahan natin kanyan. Sabi nga dito, romance suspense ang magiging tema, genre ng kanilang movie ng kanilang series. So, expected na may magre-reklamo. At eto nga, nakita natin. Hindi nga tayo nagkamali. May magre-reklamo. And ang masaklap dito, hindi dahil umay sa Kim Pao, kundi dahil parang nasasagasaan na daw ng Kim Pao yung ibang love team. Kasi tayo, as a casual viewers, wala naman po talaga tayong pakialam sinong bibida o hindi. Ang mahalaga may napapanood tayo, may nasusubaybayan tayo. Basta maganda ang kwento kahit sino pang bida dyan. Pag pangit, hindi talaga nanonood. Yan yung mga casual viewers talaga, gano'n. Nakabase sa kwento, gagaling ng umaarte, gano'n, hindi sa kung sino-sinong bida, ganyan. Panonoorin mo kahit hindi mo gusto ang bida.
Basta maganda ang kwento. That's the casual viewers. Pero kasi ang reklamo is from fandom na ayun, nasasagasaan nga daw. Kasi ang ibang love team, kasi guys, alam mo parang hindi valid. Alam mo kung bakit? Kasi guys, kung ano po, kung sasagasaan lang ibang artist, ayan, hindi lang kasi love team, kundi artist. Eh, bakit hindi niyo silipin yung kay Coco Martin? tuwing may pa, tuwing may ano yan, tuwing may palabas yung taon yung inaabot. Although marami din siyang mga pinapasok na artista, pero ang katwiran kasi, Kimpaw na naman, nakakasawa na yung mukha ng Kimpaw, ganyan. Bakit hindi ka nasasawa kay Coco? Wala nagre-reklamo pagdating kay Coco, di ba? So, maingay lang talaga kasi at tinuturing ng ibang fandom na kalaban ng Kimpaw. Kasi dapat, supposed to be kami naman dapat. Yung ano naman namin, idol naman namin. Tama na sila. Di ba ganun? Pero kung casual viewers, okay, maganda yung magiging kwenta nito, subaybayan ko nga. Di ba ganun? Nagats ba yung punto ko? Kagaya nga nito, sabi dito, walang kwentang announcement. Unahin nyo yung series ng mga sinabi nyo noon. O, di ba? Ay sa bagay, hindi naman pala tinanggap ni Nini. Anong unahin nyo tapos hindi pala tinanggap? Yung totoo. Grabe naman. May, ano iintayin nyo kung hindi pala tinanggap? Anong pinuputak-putak nyo kung hindi naman pala tinanggap? First of all, wala naman palang uunahin dahil hindi tinanggap. Sus ko talaga, makakatwiran lang. Ayaw na ayaw lang talaga sa, Kimpaw. Ayan, sa bagay, hindi daw po tinanggap ni Nini kasi may big project siya under Star Cinema. Sige, focus muna kayo dyan sa pabebe love team nyo at Dreamscape. Ayan, at medyo may pagtampo pa yung comment dito. So, alam nyo na, kampo ng kabila. Parang di ko na kailangan mag-explain. Sabihin na natin kampo ng kabila. Gets nyo na yun. Alam nyo na yun. And eto pa nga, sabi pa dito, minadali. Wala sa line-up. Mga idol niyo. Hindi daw nakalinya ang Kimpaw. Okay. Sige, sabi mo kwento mo yan. Charata. So, ayun nga, hindi daw po naka-line up ang Kimpaw. Tapos, aasa kayo na maganda ang script at Dreamscape PH. Minsan, hindi kayo nag-iisip. Hindi na lang ipalabas kung ano yung nagawa na. Gusto nyo ata magaya sa movie na may Love Will Make You Disappear na dahil minadali ng Star Cinema, ayun, poster movie. So, ayan, ano daw po ang may Love Will Make You Disappear na tawag dito nilangaw. Tawag pa dito, ano bang tamang term doon? Palibasa ang alam lang natin sa may Love Will Make You Disappear, tumabo talaga eh. Naging bluff daw. Yan, poster daw, may Love Will Make You Disappear. Agree pa kayo doon? Hay, nako, nakakaloka. Anong hindi maganda? Anong minadali? Grabe naman sa pagmamadali naman. Nakatatlong nakatatlong playdate may nadali pa ba yun? Kasi kung minadali yan, February 12 pa lang, inere na. Ay hindi, nung pa dapat, 2024 pa inere na dapat. Pero hindi, 'di ba? Kasi nagbigay daan eh. Inorong, 'di ba? February 12, hindi rin inere. Hay nako, ayoko na nga lang po mag-talk. Anyway, pag-usapan naman natin ang kwintas ditong si Kim Cho. Ayan, for the kilig naman po tayo ngayon. Ayuda na naman. Iba talaga, there's something talaga dito sa susi necklace na yan ni Kim Cho. Di ba pansin nyo, lagi niya suot, di na niya pag lalo na sa showtime, binabandera talaga niyan. Unlike before do sa mga kwintas niya,
ng mga kwintas niya, talagang pinapalitan niya eh. Parang dinedepende po niya sa outfit niya, gano'n, kung ano yung susuotin niyang kwintas. Pero ngayon, kahit na anong klaseng outfit ni Kimi, yan yung kwintas niya. Parang there's something special on the key, ah. Parang, parang sarado na yung puso niya. Ganon. Kaya nakasusi na, nakapadlock na yan po. So, napag-usapan na natin yung mga possible reasons. Hindi naman bigay ni Pao kasi parang pagkakalam ko nga yan po ay sponsored kay Kim Chiu. Kung sponsored or tinatago sa sponsor, charot eh. Siguro kung sponsor, si Kim Chiu mismo yung namili ng kwintas na yun yung ibigay sa kanya. Tapos ayun, favorite na ni Kim Chiu. I think there's meaning talaga dito. Napag-usapan na natin yan nung nakaraan. And ayun, dahil dyan, patuloy niyang suot, naniniwala akong mahigpit lalo doon sa napag-usapan natin. Huy, grabehan nga yun na dahilan. So kayo guys, tingin nyo, pa-comment ka lang sa baba. Nagadito lang po muna aking update. Kita-kits tayo sa susunod kong chika. Maraming salamat.